Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga kabombo. Update po tayo sa ilan pang mga observation. Kasama po natin ang isa sa mga Filipino coach na nakabase ho doon sa may Denmark, professional basketball coach sa Denmark at bahagi po ng Falcon Basketball Club, si Sir Coach Leo Molina. Magandang araw ho sa inyo, Coach, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Siya rin po, mga kabomboy, dati pong head coach ng University of Asia and the Pacific. Magandang araw at welcome po sa Bombo Radio Philippines, Coach. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, Genesis. Uh, Thank you for joining us, Coach. Kasama din natin si Bombo Jai sa ating program ngayon pong araw na ito. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Napapakinggan, napapanood po tayo nationwide sa pamamagitan po ng 32 stations sa Bombo Radio Philippines. Anong oras po pala ngayon dyan sa inyo, Coach, bago natin simulan ang ating pong talakayan sa Denmark? Ngayon ay alauna past 1:30 ng umaga dito sa Denmark. Madaling araw po pala dyan. Anyway, thank you again for joining us dito po sa Bombo Radio Philippines. Ngayong araw, magsisimula na po yung Game 6 para po sa labanan sa pagitan po ng Pacers at ng Thunder. Na kaya ho ng Indiana na ma-maintain yung overall shooting noon na 45.1 noong Game 5 habang 42.6 lamang ang na-maintain po ng Thunder. Medyo malaki-laking agwat kung titignan po natin doon sa overall shooting. Pero on the other hand, naging bentahe po ng Thunder yung kanilang depensa. Kumolekta ho sila ng 15 steals, 12 blocks, habang 4 na block lamang at 9 na steal ang nagawa ko dito ng Pacers. So, ano pong take ho ninyo dito? Paano ho naka-apekto yung mga ganitong stats doon sa pinaka-resulta na ho ng naturang game sa Game 5, Coach? Actually, sabi nga ng mga specialists at sports analysts sa NBA, ito ay isa sa pinakamagandang stats ng final series, knowing na meron silang 15 steals, 12 blocks. So ibig sabihin talagang maganda at porsigido yung team ng Oklahoma para mapanalo ang Game 5. So parang yung opensa ng Pacers, it didn't matter kahit na umabot sila ng 45% na overall shooting, Coach? Dahil parang nangibabaw dito yung depensa ho ng Thunder, Coach? Tama ka. Actually, dahil sa turnovers din na naging points sa Oklahoma, yun ang naging kanilang bentahe para walang ang shooting percentage na nangyari sa Game 5. Speaking of turnover, Coach, 22 turnover yung nagawa ho dito ng Pacers. Pinilit po ito ng Thunder, habang yung sa kanila 11 lamang po yung kanilang nagawa sa kabuuan po ng game. Ngayon, bilang isang coach, isang batikang coach sa basketball, kung kayo po nasa sitwasyon, paano ho ninyo sana babaguhin yung ganitong takbo ng laban, knowing na kumamada na kayo ng 22 na turnover sa kabuuan ng 48-minute game, Coach, kung sakali? Kailangan ko mag-adjust at kailangan ko maglaro ng point guard. Alam naman natin na ang point guard lang sa team ng Indiana is si Tyrese, na ngayon ay may calf injury or calf strain injury, at si TJ McCollum na maganda ang nilaro noong Game 5. Kaso dahil kailangan nilang ilaro si Tyrese sa fourth quarter, naupo si TJ McCollum ng matagal. Kaya itong palitan para ho sa Game 6? Kasi imagine yung 22 kung sakaling madagdagan pa po ito for Game 6, baka medyo malas-malas yung magiging kinalabasan kung sakali, Coach. Ang malaking tanong is, hahayaan ba ulit ni Coach Mark Carlisle na ilaro ulit si Tyrese even ito yung nararamdaman niya? Pero alam ko susubukan nila at yung game plan pa rin nila will be the same. Fast break, mabilis na fast pace na basketball, walang go-to guy, everybody can shoot. So sa tingin ko yung pa rin ang gagawin. Yun lang ang titingnan ngayon is yung status ng injury ni Tyrese. At sana maganda rin ang ilaro ng ibang players. Lalo na sana ituloy pa rin, maganda pa rin ang shooting percentage nila. Ang ating katandem si Bombo Jai. With your questions, Bombo Jai. Hi, Jai. Coach, sa usapin ng gameplay throughout the game, hawak ng Thunder ang lead. Ano po ang nakita niyong kulang sa adjustment ng Pacers, lalo sa fourth quarter where Pacers usually overtake their opponents?
Sa nasabi ko nga, pinilit nilang ilaro si Tyrese na kahit yung shooting niya is 0 out of 6. Hindi siya nakatulong sa opensa ng team. While nung nandun sa loob si TJ McCollum, bumaba ng 2 points ang kalamangan ng OKC. Kaso after no, nag-time out ang OKC, wala na silang kontra momentum para habulin pa ang kalamangan na nadagdagan pa from 2 points. So ngayong Game 6, ano po yung nakikita ninyong dapat gawin ng Pacers based sa offensive and defensive dominance ng Thunder sa huling laban, lalo at questionably po itong status ni Haliburton? I guess pinaghandaan ng coaching staff ng Pacers ang posisyon na ma, ma- mawawala na nilalaro ni Tyrese. Hopefully si TJ McCollum available and the rest of the team mag-step up. At sana ipagpatuloy din ni Pascal Siakam yung kanyang magandang nilalaro since Game 5. Dahil may championship experience siya, sana madala niya yun at masama yung kabuang roster ng Pacers. Mm. One last question, Coach, before we let you go. Dito ho sa Pilipinas, I believe, isa sa pinakamalaking laro dito na inaabangan natin ng basketball, especially sa Mm-mm. sa NBA. Ngayon, itong mga naglalaro ay hindi ganun kasing popular ni na LeBron James, Stephen Mm-mm. Curry, Kevin Durant, and other Mm-mm. players na talagang gustong-gusto ng mga Pinoy. Mm-mm. Sa tingin niyo, ma-maintain din ho kaya ang popularity ng basketball, especially ng NBA, kapag kaganito ho na medyo, well, hindi ho naglalaro yung mga iniidolo ng mga Pilipino, Coach? Mm-mm. It's about time na siguro may bagong idolohin ng ating mga fan base ng NBA. At lalo na tumatanda na rin sila LeBron, sila Steph Curry na inaasahan natin sanang maglalaro sa finals this year. Pero yun nga, bilog ang bola. Meron tayong dalawang teams na nagbabakbakan para makuha ang kampyonato. At titingnan natin na huling championship ng dating Sonics, Supersonics is 1979 pa. At ang Pacers, yun ang unang hinahabol nila, ang unang kauna-unahang World Championship. So, Ah, marami tayong mga bagong iniidolo, katulad ni Shai, ni Jalen, at sa kabilang team naman, sila Tyrese, sila Pascal. At mm. alam naman natin na sila ay magandang ehemplo at modelo para maging bagong idolo ng mga basketballista sa ating bansa. Mm. Doon pala ho sa first 10 games noong beginning ng season, Coach, ine-expect ho Mm. ba ninyo, after nung result ng first 10 games, ine-expect ho ba ninyo na etong dalawang to ang mag-meet sa finals, Pacers and Thunder? Merong opportunities ang OKC kasi last year maganda ang nilaro nila. Yun lang, wala silang experience. Mm. Dahil ngayon, meron na silang experience, alam na nila ano ang pakiramdam maglaro sa playoffs, going to their own conference finals. Expected na ang OKC aabot sa finals. Pero yun nga, ang Pacers, isa sa ano to, hindi inaasahang galing sa East team na maglalaro sa championship. Pero sabi nga natin, maraming nangyayaring hindi natin makontrol ngayon sa basketball. Okay. Coach, maraming salamat. Thank you for joining us, live mula ho dyan sa may bahagi po ng Denmark. Maraming salamat. Ingat po kayo, Coach. Wala nga naman. Salamat. Thank you, Coach. Ang isa po sa mga Filipino coaches nakabase po dun sa bahagi po ng Denmark, si Coach Leo Molina, mga kabumbu. Kaugnay pa rin sa Game 6 na nakatakda ngayong araw sa pagitan po ng Oklahoma City Thunder at ng Indiana Pacers.